May tanong ko nga po sa inyo na aking mga followers, subscribers at mga viewers sa buong mundo. Nakatulong ba sa tamang impormasyon itong ginagawa at ginawa ni Senator Amy Marcos ang kanyang Committee on Foreign Relations sa Senado na imbestigahan ang Executive Department, Cabinet Secretary, Military at Police tungkol sa pagkakahuli kay dating Pangulong Duterte at nadala sa The Hague sa International Criminal Court. Kaya ko po itinatanong ito kasi in aid of legislation, may gastos yan. Pera nating mamamayan ang ginagastos diyan sa mga hearing. Okay? Ito bang hearing na ito ay makakatulong ba ito para dun sa gusto ng DDS na makabalik si Duterte sa bansa? Makakatulong ba ito para bumaba ang kaso ni Duterte sa ICC? Makakatulong ba ito para sa ekonomiya at seguridad ng ating bansa? Makakatulong ba ito sa kasalukuyang demokrasya ng ating bansa? Ano inyong masasabi diyan? Or nakakasira sa political stability ng bansa, nakakasira sa demokrasya, nakakasira sa imahe ng bansa at ng mga Pilipino sa international community. Or nakakasira dahil hindi malinaw kung sila'y mayroong respeto sa ating batas o mayroong respeto sa mga otoridad natin sa ating pamahalaan under President Marcos. Napakarami pong tanong at marami rin dapat sagutin. Kasi tayo, kayo na mga mamayang Pilipino dito sa abroad, meron po kayong karapatan basta ang ginagamit ay pera ng mamamayan. Taxes, buwis ng mamamayan, people's money. Kung gagamitin ito para sa kabutihan ng nakakarami, okay lang. Pero kung gagamitin ito para lang manira ng gobyerno, umanlin lang sa kung kani-kanino, ay sayang ang pera. Kung hindi rin naman makakatulong sa kaso ni Duterte, kung hindi rin naman makakapagpalaya kay Duterte, para saan ito? For publicity only ba? Or for re-electionist ba ang hearing na ito? Nagtatanong lang. Kasi po patapos na yung Kongreso, yung 19th Congress hanggang June 30 na lang. Ang mga nag-iimbestiga graduating na at yung iba ay kandidato pa para sa re-election sa Mayo. So ano yun? Para saan yun? Maging si Sara Duterte, anak ng dating Pangulong Duterte, nagpapasalamat sila sa ginagawang hearing pero hindi siya naniniwala na makakatulong at makakauwi si Duterte dahil sa investigasyon na yan kung paano at bakit hinuli at bakit dinala sa ICC. Kasi nga, inako na ng ICC ang lahat. Sila nag-issue ng warrant of arrest, legal ang paghuli ng Interpol, nagpasalamat sila sa pagtulong ng Philippine government, pagpapatupad ng batas ng Pilipinas para sa paghuli at pag-turnover kay Duterte sa ICC. Lahat pinasalamatan, lahat ibig sabihin legal, walang illegal. So para saan ang investigasyon? O kahit na malabo pa sa sabaw ng pusit na illegal yung pagkakahuli, sabihin na natin illegal. O ano ngayon? Mapapauwi ba ng Senado, ng komite ni Amy Marcos si Duterte? Makukumbinsi ba ni Amy Marcos ang ICC judges para pauwiin ang kanyang pinagtatanggol na si Duterte? Mawawala ba ang galit at sama ng loob at iyak ng mga biktima ng human rights violations sa ginagawa ni Amy sa public hearing? Mabibigyan ba ng hustisya o katarungan ang sinasabing 20 hanggang 30,000 Pilipino na wala ng buhay during Tokhang operation under Duterte administration?
sa ginagawang hearing diyan sa Senado? Napakarami pong tanong, napakaraming dapat sagutin. Pero ang mabilis na sagot diyan, hindi maiimpluwensyahan. Walang pakialam ang ICC sa internal problem sa Pilipinas, political problem, political issue, at investigasyon kung paano at bakit hinuli at bakit nasa ICC si Duterte. Wala silang pakialam doon. Ang ICC ay nakatutok na doon sa ebidensya at kaso. Kaya nga sila yung magtatrial by September against Duterte. By the way, para po sa inyong kaalaman, nabanggit ko nito dati sa ibang video natin pero ulitin ko. Ang ICC ay samahan ng maraming mga bansa sa mundo. Ang ICC ay hindi gobyerno. Ang ICC nasa The Hague, Netherlands bilang opisina lang yan. Hindi rin kontrolado ng The Hague or ng Netherlands government ang ICC. Ganun po ang ka-independent sila. Hindi katulad ng lower court. Halimbawa dito sa Pilipinas, yung ating mga korte under ng pamahalaan Pilipinas. Katulad sa Amerika, yung kanilang korte under ng US government. Sa Europe, yung iba-ibang mga bansa ron, under ng kanilang mga bansa ang kanilang korte ron. Pero ang ICC, kaya nga International Criminal Court, yan ay pag-aari ng pinagsama-samang pwersa na nagkaisa ng mga bansa sa mundo para magtayo ng International Criminal Court. Ano ang layunin nito? Diyan isasalang ang mga paglabag sa karapatang pantao ng mga matataas na tao sa mundo. President, Prime Minister, o hari ng iba't ibang mga bansa. Wala namang kasong aabot sa ICC kung yung isang pangkaraniwang tao ay lumabag sa human rights violation o paglabag sa karapatang pantao sa pangkaraniwang tao rin. Hindi yan papansinin. Ang priority at focus ng International Criminal Court ay para sa paglilitis, pagtatrial, kung mayroong mga complainant against sa mga mai-impluwensyang tao sa mundo. Malaking tao sa mundo. Yun po ang layunin nun. Okay? At si Duterte, kauna-unahang Pilipinong presidente na nadala doon kasi ang complainant ay mga Pilipino tungkol sa paglabag sa karapatang pantao. Hindi ba nyo naintindihan yun? Yun ang malinaw eh. Nagkukulang lang siguro sa paliwanag ang mga nagsasalita sa gobyerno. Alam ito rin ng ilang mga senador ay lang sabihin kasi kakampi nila o kinakampihan nila si Duterte. Imposibleng hindi alam ni Amy Marcos at ang ibang senador ang kapangyarihan ng ICC. Pero binabaliwala nila yon. Pinipilit nila na mali ang gobyerno ni Pangulong Marcos sa pagkakahuli at pagkakaturn over dyan sa ICC kay Duterte. Anong klase yan? Kaya muli kung kayong tatanungin, may natutunan ba tayo? May mapapala ba tayo dito sa ginagawang ito ng Senado na pagtatanong, sabihin natin panggigipit na rin, pangharas na rin, kahit paulit-ulit ang sagot, paulit-ulit ang tanong na sinasabing in aid of legislation. Totoo ba yan? Please like and share ng video ito.